Niname drop nila si Presidente. No? Nina Olaybar, supposedly pati si Secretary Amina and si Adrian. Ang outcome, pwede nating, kaya ako nag-conclude na niname drop lang nila dahil nga yung komisyon, ang nag-handle ng mga proyekto, si Yusek Bernardo. Kasi kung totoo yung ina-insert ni Presidente at yung 25% dineliver niya kay Presidente at saka kay Speaker Martin, hindi papasok sa eksena si Yusek Bernardo na siya nag-handle. Kasi walang connect. Ayun ang pini-explain dito ni Senator Ping Lacson. No, hindi totoo yung AI na video ni Saldico, 'di ba? Sinasabi niya na siya nag-deliver 25 billion. Imposible daw mangyari 'yun kasi nga meron pang mga commission sila 'di ba? May commission pa si Secretary Bernardo, Undersecretary Bernardo, tapos meron pa nga daw sila 'di ba? Di umano sila Bersamin na anak. Tapos yung isa si Amena di umano, 'di ba? Sila meron pa nga daw pong komisyon yung mga yun So, hindi po tugma yun sa kwento na pinapalabas ni Saldico. Panoorin pa po natin. At saka ang kinontra nga ni Yusek Bernardo, hindi ako mismo nag-deliver Armor van nga yan Palit lang kami ng armor van at least 10 deliveries, total amount nasa mga 8 billion. From 800 million hanggang 2 billion. At nagtutugma yung mga petsa kasi sinabi niya, kaya naipon yung 2 billion, pinakamalaking delivery. Kasi March 11, noon yung hinuli si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ito yung sinasabi natin mga ebidensya na may corroborative o kumbaga na nagtutugma sa ibang mga pahayag, di ba? Kaso, sa mga nagtutugma sa mga ebidensya, ang problema, kapag meron na namang papasok na, papasok na ng gugulo lang. Diba? Meron mga ganun Manggugulo lang sa investigasyon, uubusin lang yung oras sa Senado. Kaya ako meron akong dito Tingnan nyo guys Meron akong dito picture ayan. Di ba? Not another Gutesa Street. Ito panganawagan ko po kay Senator Ping Lacson kasi Ping Lacson at Vicente Sono sana po dapat bini-verify yung mga nang matindi yung mga witness, di ba? Dahil they can sway public opinion. Hindi man lahat po naniniwala dito kay Gutesa, meron pa rin pong mga na pabilib parang ang istorya dun sa mga nauto nito ni Gutesa ang humaharang sa paglabas nito ang gobyerno, 'di ba? Kung iisipin po natin ano 'yan 'di ba? Nasa kampo yan nila Marcoleta, nila Mike Defensor. Pero ang nangyayari po, nagkakaroon ng pampagulo ng mga istorya 'di ba? Alam mo naman na hindi ka panipaniwala yung mga sinabi nito ni Gutesa, 'di ba? Ang daming loophole, tapos binabasa lang niya, hindi niya kabisado, 'di ba? Ang katotohanan po kasi walang script yan 'di ba? Kahit saan ka tanungin, masasagot mo kasi katotohanan, hindi ka malilito. Ito, yung mga pahayag po nito nung nandun siya sa Senado, obviously, kasinungalingan, di ba? Sa sobrang alam nilang kasinungalingan yung script nito, hindi sila makakuha ng abogadong matino-tino na magnonotaryo, kaya pineki na lang po nila.
'di ba? Yung abogado na nag-notarize nung affidavit na piniresenta sa Senado, eh, sinasabi peke, 'di ba? Hindi po siya yung talagang nagnotaryo niyan. So, yun nga po 'no, hindi po hindi po, maganda na merong mga witness pupunta sa Senado 'no, magge-gate crash, tapos kung ano-anong mga kasinungalingan yung sasabihin, 'di ba? Yun po ang nakakalungkot, eh. Nagagamit, nauubos yung oras, ang daming nanonood, 'di ba? Tapos imbis na mapunta talaga sa kung saan tinuturo ng ebidensya, eh, nalilihis ang usapin dito sa anomalya sa flood control. Ayan, kaya yan po ang panawagan natin sana kay, Senator Ping Lacson, 'no? At of course dun sa ano 'no, sa Senate President na si Tito Soto. Sana 'no, 'wag naman po tayong magpaloko dito 'no. Bukas na ang, susunod na Blue Ribbon, hearing, eh. Kaya sana 'no, sana wala namang ano, surprise guest na kalokohan na naman, 'di ba? Anong masasabi niyo po guys 'no, kayo ba naniniwala kayo sa mga pahayag nito ni Gutesa? 'Di ba? Alam ko medyo binobola na lang ni Senator Ping Lacson yung sila Senator Morcolete 'pag sinabi niya, "Oo, ganito, ganyan." Kunwari naniniwala pa sila pero obviously 'di ba, alam nila tanim witness 'yun kasi sanay na diyan si Ping Lacson, eh, siya mismo tinaniman siya dati ng ano 'di ba, testigo, eh, 'di ba si Ador Mawanay. Eventually nag-sorry naman 'di ba yung, mga naniwala kay Ador Mawanay. Pero yun nga, sila Mike Defensor din yun, eh. Dapat isabina nila si Mike Defensor, eh, 'no? Tapos pa-out nila, tapos 'pag nagsinungaling pakulong na nila. Ayan, sabi po ni Chris Angel, 'yan, sana wala ng delaying tactics. Tama. Nakakau nakakaumay, eh. Dati gigil na gigil tayo dito, eh. Kasi ang ganda nung investigasyon tapos biglang may papasok na ano, epal. 'Di ba? Yan po ang, nakakalungkot diyan, Thumbs up lang po tayo, thumbs up. Ayun, 'di ba? Kaya maganda 'no, maganda hindi po ma-hijack ang hearing 'no, ng mga nitong mga ano, mga masama yung balak, mga pekeng testigo. Linda Amor, 'yan, shoutout po sa inyo. Annalyn, shoutout po sa iyo. 'Yan, side chair, 'yan, shoutout. 'Yan, okey. No, thumbs up po, Ilan na po ba likes natin? 'Yan, tanim witness, tanim evidence, sabi ni Chris Angel. Ayan. Ah, alright, so 'wag po natin ano, 'wag po tayo basta-basta maniwala. Pero alam mo, ano talaga, eh, nagtanong-tanong kasi ako, meron talagang mga naniniwala na itong si Gutesa, eh, pinipigilan lang daw mag-witness. Yun ang nakakalungkot sa mga ibang kababayan natin, eh, 'no, na siguro hindi lumalabas sa newsfeed nila yung ano, yung mga content natin, 'no? Ang galing, eh. Siguro sa algorithm baka ang puwede na nating sisihin dito yung social media platform na. Yung mga propaganda ng mga DDS lumalabas sa newsfeed nila tapos yung sa'tin hindi lumalabas. Yun yung nakakalungkot dun 'no. So, platform na kaya kailangan natin maging matalino sa pagpapakalat 'no. Kaya kayo po 'no, kung maaari po i-share niyo po itong video 'no
sa ating mga ibang kababayan yan. Sabi ni Annalyn 19 likes na daw po ano. Like pa rin po tayo ha.